Anthony Davis, may mensahe kay Luka, maglalaro na bukas. Kevin Durant, tuluyan nang nasira ang tiwala sa Suns. At Warriors vs Bulls preview, inaabangan ang paglalaro ni Butler. Hindi pa gaanong katagal, tila isang tiyak na konklusyon na sasali si Kevin Durant sa Golden State Warriors sa isang multi-trade kasama ang Phoenix Suns at Miami Heat. Tila handa nang gumalaw ang lahat ng partido maliban sa isang napakahalagang tao na si Kevin Durant mismo. Ayon sa ulat ni Ramona Shelburne ng ESPN, hindi ipinaalam ng Phoenix Suns kay Durant na kasama siya sa mga pag-uusap tungkol sa trade. Isang hakbang na malamang na ikinagalit ni Durant nang malaman niya ito, ayon kay Brian Windhorst ng ESPN. Isa itong banayad na hindi na nagpagulo sa mga decision maker ng Warriors, ngunit hindi tuluyang nagpahinto sa kanila sa pagsulong ng negosasyon sa Suns. Inasahan nilang maaaring magbago ang damdamin ni Durant tungkol sa muling pagsasama kapag nalaman niyang aktibong nakipag-usap ang Phoenix sa iba't ibang team nang hindi siya isinama, ayon kay Shelburne. Mas nakakagulat pa, ayon sa ulat, ang Golden State Warriors at Phoenix Suns ay nasa malalim ng negosasyon tungkol sa pagbabalik ni Durant. Nang malaman niya ito, doon na siya nagdesisyon at nilinaw na ayaw niyang bumalik sa Warriors. Dapat dumaan tayo kay Rich Kleiman ayon sa isang source mula sa isang team na nakapanayam ng ESPN. Sa halip, nagkaroon ng magulong 48 oras kung saan ayon kay Charania, kinailangan ni Durant na magbigay ng huling desisyon na wala siyang interes sa muling pagsama sa Warriors at ayaw niyang bumalik sa Bay Area, sabi ni Shelburne. Ang naging resulta ay isang napakapangit na sitwasyon kung saan posibleng naapektuhan ang relasyon ni Durant sa parehong Warriors at Suns. Bagamat sinasabi ni Durant na nais niyang manatili sa Phoenix Suns, mahirap makita kung paano mananatili ang pananaw na ito matapos ang nangyaring sitwasyon. Ang resulta ng postseason ng Suns ay maaaring magdulot ng mas matitinding kaganapan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita, ang mga fans ng Dallas Mavericks at halos buong mundo ng NBA ay hindi pa rin makapaniwala sa trade deadline deal na nagpadala kay Doncic, ang mukha ng kanilang prangkisa sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Walang duda, ito ang pinaka-nakagugulat na trade sa kasaysayan ng NBA at maaari ring maituring na pinakamasamang kasunduan, lalo na kung isa sa alang-alang ang maliit na kapalit na nakuha ng Dallas para sa isang player na dinala sila sa NBA Finals 7 buwan lang ang nakalipas at nagtapos sa ikatlong pwesto sa MVP voting noong nakaraang season. Hindi ito pagmamaliit kay Davis, isa siya sa pinakamahusay na aktibong player sa liga at isa sa pinakadakila sa kasaysayan ng NBA. Ngunit bihira tayong makakita ng isang superstar na na-trade ng biglaan sa kalagitnaan ng season at nang walang anumang babala. Walang ganitong precedent. Dahil dito, napakalakas ng reaksyon o mas tamang sabihin backlash mula sa mga fans ng Mavericks na pakiramdam ay nabetray, nasaktan at nalito matapos ang trade na ito. Gayunpaman, si Davis na ngayon ay opisyal ng miyembro ng Mavericks at nakatakdang gawin ang kanyang debut sa bagong team bukas laban sa Houston Rockets. Siya ay opisyal na ipinakilala sa isang press conference ngayong araw kung saan tinanong siya tungkol sa pagpasok sa isang sitwasyong hindi gaanong masaya, hindi tulad ng kanyang paglipat sa Lakers mula sa Pelicans noong 2019. Naintindihan ko ito at malinaw na ito ay isang negosyo at alam ko kung sino si Luka para sa prangkisang ito, para sa lungsod na ito. Hindi ko kailanman babaliwalain iyon, sabi ni Davis. Gaya ng alam ko kung ano ang naging halaga ko sa lungsod ng LA kaya hindi ako nagulat sa reaksyon ng mga fans at ng lungsod. Pero ang trabaho ko ay pumasok, maglaro ng basketball at gawin ang nararapat at bigyan ng mga fans ng pag-asa at kumpiyansa kung bakit ako dinala rito ni Harrison. Nang unang maiulat ang trade, binigyang diin ni Harrison na ang depensa ang nagdadala ng kampyonato at inilarawan si Davis bilang isang player na akma sa kultura na nais buuin ng Mavericks. Isa sa mga iniulat na dahilan ng pagpapakawala kay Doncic ay ang kanyang kondisyon at hindi magandang depensa, bagay na mas pinahalagahan ng Dallas kaysa sa kanyang pambihirang talento sa opensa na naging tatak niya sa kanyang 7 taon sa liga. Ang mga pangyayari sa pagdating ni Davis sa Dallas ay malayo sa perpekto at may karapatan ang mga fans ng Mavericks na magalit, madismaya at malungkot sa pagkawala ni Doncic pero hindi rin naman ito ginusto ni Davis. Halos lahat ng galit ay nakatuon ngayon sa front office, partikular kay Harrison na siyang nagpasimula ng deal na ito.
Sumali si Davis sa Dallas habang nasa gitna ng isa na namang dominanteng season na may average na 25.7 points, 11.9 rebounds, 3.4 assists, 1.3 steals, and 2.1 blocks per game with 52.8% field goal percentage in 42 games. Ang trade na ito ay isa sa pinakamalaking trade sa kasaysayan ng NBA at ng buong mundo ng palakasan. Makikita natin kung paano tatanggapin ng Dallas si Davis ngayong linggo at kung magiging bukas ang mga fans sa bagong yugto ng team. Isang yugto na ayon sa front office ay mas may kakayahang magtagumpay kaysa sa isang team na pinamumunuan ni Doncic. Sa huling balita, inaasahang gagawin ni Jimmy Butler ang kanyang debut kasama ang Golden State Warriors ngayong linggo habang nasa road trip ang team upang harapin ang Chicago Bulls. Parehong gumawa ng malalaking galaw ang dalawang team bago ang NBA trade deadline dahil wala na si Zach LaVine sa Bulls matapos siyang ipadala sa Sacramento Kings. Magkakaroon ng ilang bagong mukha sa court para sa parehong team kaya inaasahang magiging isang kapanapanabik na laban ito. Nasa isang kawili-wiling sitwasyon ang Bulls ngayon. Hindi sila nasa tank mode pero hindi rin mukhang lehitimong playoff contender. Ganito na ang kalagayan nila sa loob ng ilang season at matapos ang isa na namang trade deadline na hindi nagustuhan ng kanilang fanbase, mukhang ang playoffs pa rin ang pangunahing target nila. Kasalukuyang nasa ika-10 pwesto ang Chicago sa Eastern Conference kaya kung matatapos ngayon ang season, sila ang huling team sa play-in tournament. Ang Golden State ay nasa parehong sitwasyon dahil lumalaban din sila para sa playoff positioning sa Western Conference. Sila ay kasalukuyang tie sa ika-10 pwesto kasama ang Sacramento Kings. Malinaw na may star power ang Warriors sa pangunguna ni Steph Curry, Draymond Green at ngayon Jimmy Butler. Desperado ang Warriors na makakuha ng isa pang star para palakasin ang kanilang tsansa sa playoffs kaya ginawa nila ang lahat para makuha si Butler. Maraming hindi sumang-ayon sa hakbang na ito pero andito na siya at gagawin ang kanyang debut bukas sa Windy City. Bakit mananalo ang Warriors bukas? Ang Warriors ay may magandang tsansa na manalo at makover ang spread dahil wala na ang pinakamahusay na player ng Bulls na si Zach LaVine at dahil mas talented talaga ang Golden State bilang isang team. Oo, kailangan ng oras para mag-adjust si Butler sa kanyang bagong team at hindi agad magkakaroon ng chemistry ang lahat. Gayunpaman, hindi maganda ang ipinapakita ng Bulls sa mga nakaraang laro at mahina rin ang kanilang depensa. Bakit mananalo ang Chicago Bulls bukas? May pag-asa pa rin ang Bulls na makover ang spread at manalo dahil nasa home court sila at mahirap hulaan kung paano maglalaro ang isang team sa unang laro nito matapos makakuha ng isang malaking piraso ng kanilang lineup. Ang debut ni Butler bukas ay maaaring maging advantage pa sa Bulls. Wala na si Zach LaVine pero hindi rin naman nagdagdag ang Bulls ng isang player na tulad ni Butler na magiging sentro agad ng opensa nila. Dahil sa mga malalaking trade na ito, mahirap hulaan kung paano ang magiging takbo ng laban. Ang Bulls ay karaniwang maraming iniscore at maraming pinapayagang puntos sa kanilang kalaban. Ang Warriors naman ay kilala sa kanilang high scoring capability kaya malaki ang posibilidad na mataas ang puntos sa larong ito. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?